Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So i-continue na po natin yung pagsagot sa mga EPS topic related questions dito sa Book 1. So dito na po tayo sa Chapter 11. Simulan po natin sa reading part. So questions 1 and 2, ito po yung instruction. 다음 내용과 관계 있는 그림을 그리십시오. So ibig sabihin lang po niyan, piliin yung drawing or picture na may kinalaman or may kaugnayan sa kasunod na content. So basahin po natin to. Piliin natin dito sa choices kung ano yung may kinalaman dyan. So sabi sa number 1, 정기 밥솥입니다. 정기 밥솥입니다. So ano ba tong 정기 밥솥? So, 정기 밥솥. 정기 밥솥 is rice cooker. Sabi sa sentence, it is a rice cooker. So of course, the correct answer is number 1. So alamin din natin itong 2 to 4 para mag-expand yung vocabulary ninyo. So number 2 is fry pan. Fry pan, so frying pan sa atin sa English. Ito naman, plancha is harimi. Harimi, plancha. Next, ito naman po yung mga kaserola, mga pot, nembi. 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 Dito naman po tayo. Sa number 2, ang sabi sa sentence, 설거지를 하고 있습니다. 설거지를 하고 있습니다. So yung verb natin dyan is 설거지를 하다. Ito kasing 있습니다 is a grammar pattern to show present progressive tense of verb. So ibig sabihin kasalukuyang ginagawa yung verb. So parang adding ing lang sa English. So 설거지를 하다, ibig sabihin po niyan is to wash dishes. To wash dishes. Maghugas ng pinggan. So the correct answer is number 4. So yung sabi sa sentence, I am washing dishes. Naghuhugas ako ng pinggan. So ano ba tong number 1? Yung verb po natin dito is 빨래를 널다. Ibig sabihin, nagsasampay ng mga labahan or to hang clothes. Sampay yung mga labahan. Ito naman, 먼지를 털다. So, ibig sabihin, to dust off o tanggalin yung mga alikabok. 먼지를 털다. Ito namang number 3, yung gumagamit ng vacuum. So that's 청소기를 돌리다. So ibig sabihin, to use vacuum cleaner. No? So 청소기 kasi, yan po yung vacuum cleaner. Ito, yung ginagamit niya. So that's 청소기를 돌리다. Again, correct answer is number 4. So dito naman tayo sa number 3. Yung instruction dyan is 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So ibig sabihin lang po niyan is piliin yung sentence na tama, yung parte na nakamark ng underline sa mga sumusunod. Pipiliin lang natin dito sa choices yung may tama na naka-underline. Number 1, sabi, 어머니는 옷을 읽었어요. So yung naka-underline is yung verb, 읽었어요. Ibig sabihin po niyan is read. No? Ibig sabihin, nagbasa sa Tagalog. So translate natin para mas maintindihan. So 어머니 meaning nanay, mother. Merong topic particle. Ut is damit, clothes. Merong object particle. So pag tinag-alog mo po ito, ang sabi dyan, nagbasa ng damit si nanay. Si nanay ay nagbasa ng damit. So tama ba yun? Binabasa ba yung damit? Nire-read ba yung damit? Of course, hindi naman po. So mali po yung verb na ginamit. So dapat ang verb na ginamit dito is either ita, to wear, or pwede ring tarida, meaning nagpa-plancha. Harida meaning to iron the clothes. Nagplancha ng damit.
But since mali yung ginamit na verb, X po yan. Dito tayo sa number 2. Sabi, 어제 정수기를 널었어요. So yung naka-underline is yung verb pa rin, 널었어요. Naka-past tense. Ibig sabihin po niyan is nagsampay or sinabit. So, translate natin. 어제, ibig sabihin po niyan is yesterday, kahapon. 정수기, again, vacuum cleaner. Merong object particle. 널었어요, sinabit. No? Sinabit. So, sinampay or sinabit niya daw yung vacuum cleaner kahapon. So, tama ba yun? Sinasabit ba yung vacuum cleaner? Of course, mali po. So, X po ito. Mali yung verb na ginamit. Kasi pag 정수기 ang tinutukoy mo, dapat yung verb natin is tulida. Tulida. Ibig sabihin kasi ng tulida, pwede yan to turn, pwedeng to operate, paganahin, pwedeng run, patakbuhin, pwedeng use, gamitin. So, dapat 정수기를 돌렸어요. Ibig sabihin, ginamit niya yung vacuum cleaner kahapon. At since mali yung verb na naka-underline, kaya X po yung number 2. Dito naman tayo sa number 3. Sabi, 친구는 창문을 쓸었어요. So, yung naka-underline is 쓸었어요. So, translate natin para mas maintindihan. 친구. So, 친구 is friend. Merong topic particles, so meaning si friend yung pinag-uusapan sa sentence na ito. 창문, ibig sabihin naman po niyan is window or bintana. Merong object particle. So, 쓸었어요. 쓸었어요, ibig sabihin po niyan swept. Naglampaso sa Tagalog, nagwalis. So, tama ba yan? Nilalampaso ba yung bintana? Nilalampaso ba yung bintana? Pag tinagalog kasi yan, ibig sabihin, si friend ay naglampaso ng bintana. So mali po yan. So hindi po nilalampaso ang bintana. Ang nilalampaso lang po is sahig. No? Sahig. So para maging tama yung sentence, dapat ang nakalagay dyan or ginamit na verb is takta. Meaning po is to wipe. To wipe. So since mali, yung naka-underline, kaya X po yan. Next. So ito yung tamang sagot. Ito na lang yung natitira, number 4. So bakit kaya siya naging tama? Sabi dyan, 우전에 세탁기를 돌렸어요. So yung naka-underline is 돌렸어요. So ito po yan, tulida na naka-past tense form. Ibig sabihin, nag-operate daw siya, pinatakbo daw niya, or gumamit daw siya ng 세탁기. So 세탁기 is washing machine. 우전 naman, ibig sabihin po niyan, morning, umaga. Morning. Meron lang tayong particle na E. So ibig sabihin, gumamit daw siya ng washing machine nung umaga. So yun po ang ibig sabihin ng number 4. So tama po yung ginamit na verb sa sentence. Again, basta mga machine or mga appliances yung pinag-uusapan, madalas, ang ginagamit po dyan na verb is tulida. To use, to operate, to run in English. So correct answer is number 4. So make sure po na paki-kopya yung mga vocabulary na na-discuss natin kasi malaking tulong po yan sa exam ninyo. Sigurahin na natin. Then proceed tayo sa kasunod. Number 4. Sabi, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Nakita mo yung term na 빈칸. Ibig sabihin lang po niyan is fill in the blanks. No? So ito yung maraming tanong sa exam. Kaya dapat sanay kang sumagot ng mga ganito. So basahin natin para maintindihan. Sabi, 요즘 회사 일이 바빠서 청소를 하지 못했습니다. 오늘은 청소도 하고 쓰레기도 blank. So, kung nakita mo tong term na ito, 쓰레기, and alam mo yan, dapat alam mo rin kung ano yung verb na madalas gamitin kapag 쓰레기 ang tinutukoy. Translate natin para mas marami kayong vocabulary na malaman. Sigurahin ko po muna. So, sabi po dyan, 요즘. So, 요즘, ibig sabihin po niyan is nowadays.
Wesa, iri, papasok. So, wesa, ibig sabihin po is workplace or company. Il is work, trabaho. Meron subject particle. Yung adjective po natin is papuda. So, papuda, ibig sabihin po niyan is busy. Easy. Meron lang nakadikit na aso. So again, aso, pwede po yung because, pwede rin po yung and then. So dito, because o dahil yung meaning niya. Nagbibigay siya ng dahilan, reason. Sabi niya, dahil daw busy yung work sa workplace or sa company niya nowadays, 청소를 하지 못했습니다. So 청소를 하다. 청소를 하다, ibig sabihin po, to do cleaning. So ibig sabihin, to clean. Maglinis. May G 못했습니다. Ibig sabihin lang po niyan is cannot. Can't, cannot, not able to do. Sabi niya, ulitin natin, dahil daw busy yung work sa company nila nowadays, kaya hindi daw siya can't clean. Hindi daw siya makapaglinis. Subrahin natin. So again, ang sabi niya, dahil daw busy yung work sa company nila nowadays, kaya hindi daw siya can't clean. Hindi daw siya makapaglinis. So yun yung sabi sa unang sentence. Dito naman tayo sa pangalawa. 오늘은. So 오늘, ibig sabihin today, ngayong araw, with topic particle, 청소. So 청소 is clean. Merong do. So yung do, ibig sabihin lang po niyan also. Sa Tagalog, parang din. No? Yung hago naman, meaning po niyan is end. Suregi. Suregi naman po, ibig sabihin po niyan is basura, garbage. Merong do, again, meaning lang po niyan is also din sa Tagalog. Sabi niya, ngayon daw, maglilinis din daw siya at magbablank din ng basura. So ano ba yung verb na ginagamit kapag basura ang tinutukoy? Mandilda ba yun? Mandilda ibig sabihin to make. Ito po is meron lang el comunidad or comunidad meaning will. No? Future tense, formal po lahat yan. So lahat is naka-formal future tense meaning gagawin pa lang yung action. So number 1, sabi, will make. So syempre, hindi ka naman gagawa ng basura, kaya X po yan. So number 2, boril comunidad. So boril comunidad naman, ibig sabihin po niyan is will throw. Verb po natin dyan is borida meaning to throw, na nakakonjugate lang into formal future tense. So gagawin pa lang, magtatapon sa Tagalog. So magtatapon din daw siya ng basura. So of course, ito po yung tamang sagot. Basta suregi yung pinag-uusapan, dapat yung verb na hahanapin mo dyan is burida. No? Lalo na kapag cleaning yung pinag-uusapan. Kasi again, kailangan mong itapon yung basura. So burida meaning to throw. So that's the correct answer, number 2. So ano ba tong number 3? So alamin natin para mag-expand yung vocabulary. So puneda, ibig sabihin naman nito is will send. Ipapadala. So hindi naman pinapadala yung basura. So X po ito. Number 4. So sabi, bakul comunidad. So ibig sabihin naman po nito is will exchange. Will exchange or will change. So hindi naman pinapalit yung basura, di ba? Kaya X po yung number 4. So again, correct answer is boril comunidad will throw. So make sure po na pakitake note ng mga vocabulary hindi pa alam dyan para madagdagan yung vocabulary po ninyo. So next po tayo, dito naman tayo sa number 5. So ito, long paragraph. So intindihin natin po ito. So sabi sa instruction, 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Ibig sabihin lang po niyan is read the following passage and please select the one that is the same with the content. Sa Tagalog, basahin yung kasunod na passage at piliin yung kahalintulad sa content o sa nilalaman ng babasahin natin.
So babasahin lang po natin yan, iintindihin, and pipiliin sa choices kung ano yung kahalintulad dun sa nabasa natin. So translate natin tong passage para marami tayong matutunan. Sabi dyan, 한국에서는 쓰레기를 버릴 때 종류에 따라 분리해서 버립니다. 한국에서는, so ibig sabihin in South Korea, 쓰레기를 버릴 때, again, 쓰레기 meaning garbage, waste, basura sa Tagalog, with object particle. Yung verb natin dito, again, borida meaning throw. Throw or pagtapon in Tagalog. Merong elte. Elte meaning po niyan is when. Kapag in Tagalog. So sabi, kapag daw nagtatapon ng basura sa South Korea, 종류. 종류, ibig sabihin po niyan is type or kind, sa Tagalog, uri, klase. Merong etara, ibig sabihin lang po niyan is according to, or depende sa Tagalog. Bulihada. So, bulihada, ibig sabihin lang po niyan is to segregate. No? Segregate. Pwede rin pong classify. No? Segregate, to classify, or sa Tagalog, paghiwa-hiwalayin. Meron lang pong heso, ibig sabihin lang po niyan, and then, no? Sequence, and then, and borimnida, throw, tapon. So Tagalogin natin yung buong sentence. Sabi, kapag nagtatapon ng basura sa South Korea, sineseparate daw ito according to type. So sinesegregate, depende sa klase, bago itapon. So yun po ang ibig sabihin niyan. Sumurahin na po natin. Dito tayo sa second sentence. Sabi, 먼저 일반 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어서 버려야 합니다. Translate natin. 먼저, ibig sabihin po ng 먼저 is first. Una, 일반 쓰레기. So, 일반, ibig sabihin po niyan is general or regular. No? General, regular. 쓰레기, again, garbage, basura. So, pag pinagsama, regular waste or general waste. Yung mga normal na basura, merong topic particle, so alam mo na, ito yung pinag-uusapan sa sentence. 쓰레기 봉투. 쓰레기 봉투, ibig sabihin po niyan is trash bag or garbage bag. So yun siya. Garbage bag. Yung mga black na lagayan ng basura or kahit anong kulay yan, basta lagayan ng basura. Merong S, so location preposition. So nota, yung verb natin, meaning to put. Put in, ipasok, ilagay. Merong also, pwede po yung because, pwede rin po and then, kapag merong sequence sa sentence. And then, 버려야 합니다. Yung root word natin dyan, again, 버리다, to throw. So, stem plus, dinagdagan lang po yan ng oyahada. So, yung oyahada, ibig sabihin po yan is, meron kang kailangan gawin, must, should, or necessary dapat gawin. So dapat daw magtapon ng nakalagay sa garbage bag yung mga regular waste. So yun po yung sabi sa second sentence. So purahin po muna. Dito tayo sa pangatlong sentence. Sabi, 그리고 음식물은 음식물 쓰레기 봉투에 담아서 버려야 합니다. So, kurigo, ibig sabihin lang po niyan is and. Kapag sentences, yung mga pinagdudugtong. 음식물. So, 음식물, ibig sabihin po niyan is food. Pagkain. Food. Food and beverages. Pagkain. Merong topic particle. 음식물 쓰레기 봉투. So, again, 음식물 is food. Dagdagan mo ng 쓰레기 봉투 na garbage bag. Ibig sabihin, food, garbage, bag. So yun yung ibig niya sabihin.
So yun yung plastic na lagayan ng mga basurang pagkain, no? Mga natirang pagkain. So yun yung ibig sabihin. Merong so location preposition. Tamaso. So tamaso, ibig sabihin lang po niyan is same kay nuhoso. To put. No? To put in, to put. Ilagay. 버려야 합니다. So again, 버려야 합니다. Must throw. No? Dapat itapon. So ito yung sabi niya. Sa Tagalog, dapat daw itapon ng nakalagay sa food garbage bag yung mga pagkain. Same po yung sabi sa third sentence. Turahin po natin. Dito tayo sa next. 책상이나 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 버릴 때는 폐기물 스티커를 붙인 후 버리고. So hanggang dyan muna tayo. So sabi dyan, 책상. So 책상, ibig sabihin po is table. 책상, table. Merong ina. Ina, meaning po niyan is for. O sa Tagalog. Television. Television, of course, that's TV. Merong gwa. Ibig sabihin po ng gwa is pwedeng and, pwedeng with. Yung katsi, pwede rin po yung together or alike. No? Alike. Katulad. Kun. So, kun, ibig sabihin po is big. Malaki. Suregi naman po, ibig sabihin po niyan is basura ulit, garbage. Borilte. So, again, yung verb natin dyan is borida, meaning to throw, itapon. Merong elte, ibig sabihin po ulit is when or kapag. Kapag or when. So, Tagalogin natin. So, kapag daw nagtatapon ng malalaking basura, katulad ng TV, or nung table, lamesa, 폐기물 스티커를 붙인 후, 버리고. So, 폐기물. 폐기물, ibig sabihin po dyan is waste, garbage. Sinamahan ng sticker, sticker. So, ibig sabihin po niyan is garbage sticker. Merong object particle, eto, butchida. So, butchida yung verb natin dito meaning to stick, idikit. No? Idikit. Merong en who, ibig sabihin lang po ng en who, ayan, after. And then borida ulit, to throw. To throw, itapon. Meron pong conjunction na gu, ibig sabihin lang po is en. Ibig sabihin may karugtong pa yung sentence na ito. So translate po muna natin. So make sure po na paikopya muna yung mga vocabulary na yan. And then, burahin na po natin. Sabi dyan, kapag nagtatapon daw ng malalaking basura, katulad ng TV or ng lamesa, so itapon daw ito after madikitan ng garbage sticker. N, no? N, may kasunod pa. So yan po yung sabi sa sentence na ito. Sa South Korea po kasi, pag malalaki po yung mga basurang itatapon po ninyo, katulad ng mga cabinet, table, TV, basta malalaki, kailangan nyo po munang bumili ng mga garbage sticker. Kailangan nyo pong idikit yun dun sa mga basurang iyon bago nyo itapon. So bago siya pick upin ng mga garbage collector sa South Korea. So yun po yung ibig sabihin niya. So dito na tayo sa last sentence. Sigurahin na po natin. 헌 옷이나 신발 같은 것은 의류, 수거함에 버립니다. So ito, 헌 옷. 헌 옷, ibig sabihin po niyan is lumang damit. Merong ina, again, or lang po yan. Or, 신발. 신발 naman po, shoes, sapatos. 같은 것은, ibig sabihin, katulad. Similar, no? Same. 의류. 의류, ibig sabihin po niyan is damit, clothes. Sugoham. So, sugoham, ibig sabihin naman po nito is collection box. Merong which is a location particle, location preposition. And then, borimnida, again,
to throw, itapon. So yung sabi po dyan, itapon daw sa clothes collection box. Yung mga lumang damit, old clothes, or mga sapatos, or yung mga katulad nito. So yun po yung ibig niyang sabihin. So ulitin natin. So yung mga lumang damit daw, or mga bagay na katulad nito, tulad ng sapatos, itapon daw sa clothes collection box. So may mga ganyang lagayan po kasi sa South Korea. Basta mga lumang damit, mga tela, mga sapatos po, yung itatapon po ninyo, dun nyo siya dapat ilalagay. Hindi po dapat yan isama sa mga regular na basura. So yun po ang ibig sabihin niya. So ito pong nabasa natin, make sure din po na i-observe to pagdating sa South Korea. Kasi po mahigpit po ang mga Koreano pagdating sa pagsasegregate ng basura. Kasi pag pinagsama-sama nyo po yan, lalo na po yung mga nabubulok sa mga regular waste, malamang po is pagagalitan kayo ng mga Koreans. So tandaan nyo rin po ito. So dito na po tayo sa mga choices. Tingnan natin kung alin po dito yung tama o kahalintulad doon sa nabasa natin. Number 1, sabi, 큰 쓰레기는 일유 수거함에 버리면 됩니다. 큰 쓰레기. So, 큰 쓰레기, ibig sabihin po is big garbages. So, malalaking basura sa Tagalog. Merong nun sa topic particle. So, alam mo na, ito yung pinag-uusapan sa sentence. Dapat yan na agad yung hahanapin mo dun sa passage na binasa natin. So, andito yan. Ayan na siya. So, sabi naman dito, tuloy natin, 일유 수거함에. So, 일유 수거함에, ibig sabihin po niyan is yung clothes collection box. And then may location particle, borida. Again, to throw, tapon. Merong myondweda, ibig sabihin lang po niyan is pwedeng can, pwedeng you just have to. Tagalog, kailangan mo lang. No? Kailangan mo lang itapon sa clothes collection box yung mga malalaking basura. Pwede daw itapon yung mga malalaking basura sa clothes collection box. Tama ba yan? Of course, mali po. So again, dito ka na pumunta. Ayan yung pinag-uusapan sa number 1 na choices. Malalaking basura. Sabi naman dito sa passage, kapag magtatapon daw ng malalaking basura, kailangan daw dikitan ng garbage sticker bago itapon. So wala pong sinabi dyan na itatapon mo o ilalagay mo sa clothes collection box. Kasi yung nilalagay sa mga clothes collection box is yung mga lumang damit or mga sapatos. So yun lang po ang pwedeng ilagay doon. So mali po yung number 1. So X yan. Number 2, sabi, 쓰레기는 정해진 봉투에 넣어서 버려야 합니다. 쓰레기. 쓰레기 meaning basura, garbage. Merong topic particle, so alam mo na, ito yung pinag-uusapan dito sa sentence na ito. 정해진. So 정해진, ibig sabihin po is designated. Nakatakda sa Tagalog. 봉투, ibig sabihin, plastic or lagayan. Merong E. So E is a location particle, location preposition. Nota. Again, nota, to put or to put in. Ilagay. Merong also, pwedeng because, pwede rin pong and then. Etong boryoya hamnida naman, ibig sabihin lang po niyan is must throw. Dapat itapon. So, tagalugin natin. Sabi, dapat daw itapon ng nakalagay sa mga designated plastic bag ang basura. Tama ba yan? Yes, tama po yan. No? So yan po yung sagot na hinahanap natin. Sinabi yan dito. So first, yung mga regular garbage daw, regular waste, kailangan daw itapon ng nakalagay sa garbage bag, sa mga garbage plastic bag. And kapag mga pagkain naman daw, kailangan itapon
ng nakalagay sa mga food waste garbage bag. So ayan, so, sinabi po yan lahat dyan. So may kanya-kanya po silang plastic bag, may kanya-kanyang designated garbage bag. So tama po yung number 2. Yan po yung sagot na hinahanap po natin. So dito naman tayo sa number 3. Tingnan natin kung paano to naging mali. Sabi, 음식물 쓰레기는 일반 쓰레기와 함께 버립니다. So 음식물 쓰레기. So 음식물 쓰레기, ibig sabihin food waste. Mga basurang pagkain. Yun po ibig sabihin niya. Food waste. Merong nun, topic particle. So alam mo na, yan yung pinag-uusapan din sa sentence na ito. 일반 쓰레기. 일반 쓰레기, regular waste naman yan, di ba? Yung mga regular or general garbage. Yung wa 함께. So ibig sabihin lang po niyan together, magkasama. Together with. 버립니다, again throw, tapon. So yung food waste daw, itatapon together with regular waste. So hanapin mo kung nasa nakalagay itong dalawang to. So 음식물 쓰레기, ito. 식물. Isa naman ito, 일반 쓰레기. So nakalagay ba dyan na itatapon mo siya ng parehas? Diba hindi? Kasi sabi natin kanina, yung 일반 쓰레기 dapat itapon ng nakalagay sa mga garbage bag. And yung mga pagkain naman, kailangan itapon ng nakalagay sa food waste bag or food garbage bag. So magkahiwalay po yan. Hindi po pwedeng pagsamahin yung nabubulok sa mga hindi nabubulok. So kaya po naging mali yung number 3. Try natin. Number 4 naman po tayo. Tingnan natin kung bakit siya naging mali. 본 옷을 버릴 때는 배기물 스티커를 붙여야 합니다. So, again, 혼옷, ibig sabihin lumang damit. Ito naman, borilte, ibig sabihin kapag nagtatapon, when throwing. So, kapag daw nagtatapon ng mga lumang damit, so dapat dikitan ng waste or garbage sticker. Tama ba yan? Of course, mali po. So, hanapin mo na kung nasaan itong honot. So, yung honot is nandito. No? So, ang sabi dyan, kapag honot or mga sapatos, kailangan daw yung itapon sa mga clothes collection box. Walang sinabing dikitan mo ng sticker. Yung kailangan mong dikitan ng sticker ay yung mga malalaking basura katulad ng TV or lamesa. So yun po ang sinabi dyan. Kaya po mali yung number 4. So again, the correct answer is number 2. So make sure po na i-take note yung mga vocabularies na na-discuss natin. Malaking tulong po yan sa exam. Lalo na kung kakabisaduhin nyo ngayon pa lang. And makakatulong din po yan sa inyo pagdating nyo sa Korea. Kasi for sure, kailangan nyo i-observe yan.